Grabe, pati ako kinilabutan at nagulat dahil sa tubig baha ninakaw ang 1 trilyong piso nang dahil sa anomalya sa flood control projects. Pero ito ang nakakamangha, hindi nagkulang ang ating Panginoong Diyos, pinagpala si Pangulong Bongbong Marcos at ang mamayang Pilipino ng kita na 1 trilyong piso mula sa tubig din. Ano ito? Nakakamangha. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. At paano nga ba tinulungan ng ating Panginoon Diyos si Pangulong Bongbong Marcos at ang mamayang Pilipino para makabawi sa nawawalang 1 trilyon? I stood here before you, setting forth the plans that we have to improve our economy, bring jobs to our people, improve the ease of doing business. The continuing job is moving in the right direction. Grabe, pati ako nagulat. Ninakawan tayo ng pondo ng tubig baha pero binawi ng tubig karagatan. Hindi lang ito basta balita, isa itong kwento na hindi mo akalaing posible. Paano nga ba tinulungan ng ating Panginoong Diyos si Pangulong Bongbong Marcos at ang mamayang Pilipino para makabawi sa nawawalang 1 trilyon? Kung nagtataka ka kung paano, panoorin mo ito hanggang sa huli kasi baka ito na ang kwento ng pag-asa na hinahanap mo. Maraming makikitang... Sabi nila, mahigit 1 trilyong piso ang nawala dahil sa mga anomalya ng flood control projects. Nagkaroon pa ng rally sa Luneta na tinawag itong 1 trillion peso march. Pero teka, hindi pa yan ang nakakagulat na bahagi. Kasi kung iisipin mo, saan nga ba napunta ang mga pondong yan? Pero heto ang nakakakilabot. Habang pinag-uusapan natin ang ninanakaw ng baha, may isang hindi napapansin na kwento. Ang tubig karagatan pala ang bumawi para sa atin. Maraming makikitang, let's say, sources of Oil. energy, oil and gas, na kailangan natin. Malapit na matapos ang Malampaya, di ba? Sayang naman kung hindi natin makita at the people can benefit from it. Yun lang naman ang tinitingnan ko on the practical side without sacrificing our That's rights. so true. Malaki yung economic value of that area. Umabot yata ng more than 1 trillion po yung value economically of the Yun ang seas. estimate, no? Yun ang estimate na malaki na yan. Ito ang lihim ng tubig. Dahil sa baha, galit na galit ang karamihan. Pera na, naging bato pa. Pero dito ako napahinto. Kaya pala hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Filipos 4 verse 19, at buhat sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, nalaman natin na ang Philippine Ocean Economy ay umabot na ng 1.01 trilyong piso noong 2024. Oo, tama, ang napakinggan mo, 1 trilyong piso ang kita ng bansa mula sa dagat, pangingisda, coastal construction, sea transport, tourism, pati marine education. Ang twist na hindi mo inaasahan. Pero teka, hindi pa tapos ang kwento. Habang ang baha ay kumakain ng buwis natin, ang karagatan naman ay nagbibigay ng kita na 4% ng buong GDP ng bansa. Deuteronomio 8 verse 18, alalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magkaroon ng kayamanan. Tunay nga mga kaibigan na dito papasok ang nakakatuwang bahagi. Tinulungan ng ating Panginoong Diyos si Pangulong Bongbong Marcos at ang mamayang Pilipino para makabawi sa nawawalang 1 trilyon. Kung ano ang ninakaw ng baha, binawi ng karagatan. At pinagpala tayo. Ito ang pinakamatindi, hindi lang basta nakabawi, kundi pinasigla pa nito ang trabaho ng 2.39 milyong Pilipino. Ibig sabihin, bawat isda, bawat barko, bawat hotel sa baybayin, may katumbas na trabaho at kita para sa pamilya. Kaya tunay ang sinasabi ng Salmo 115 verse 14, pagpalain kayo ng Panginoon, ikaw at ang iyong mga anak. Kaya hindi lang ito numero sa papel kaibigan, ito ay totoong biyaya na bumabalik sa atin. Kung isipin mo, para tayong mga Israelita sa Exodo, napadaan sa baha at pagsubok pero iniligtas ng ating Panginoon Diyos at dinala sa masaganang lupain. Exodo 14 verse 14, si Yahweh ang makikipaglaban para sa inyo, kayo'y mananatili na lamang na tahimik. Kaya sa halip na matakot sa baha, sa halip na tayo ay makipaglaban at mag-rally sa kung saan-saan, tumingin tayo sa ating Panginoon Jesus, ang ating tagapagligtas,
ang tunay nating pag-asa. Siya ang tulay mula sa kawalan papunta sa kasaganaan. Kaibigan, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon Diyos at hindi niya tayo papabayaan kailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong katapatan at pag-ibig sa aming bansa. Salamat po na kahit may nawala, ikaw ay naglaan ng paraan upang makabawi ang aming ekonomiya at mamamayan. Salamat po sa pagbibigay ng karunungan kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga lider na tumulong sa pag-angat ng bansa. Hiniling po namin ang patuloy niyo pong paggabay, proteksyon at biyaya po para po sa iyong bayan. Ituon niyo po ang aming mga puso sa aming Panginoong Hesus na siya lamang ang aming tunay na pag-asa at kaligtasan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyong pong pag-ibig sa amin at salamat po sa mga pagpapala na ibinibigay niyo po sa amin araw-araw na higit pa sa anumang mga bagay na nawala sa amin. Salamat po sa pagprotekta sa amin at sa inyo pong pag-ibig sa amin na hindi niyo po binilang ang aming mga kasalanan. Bagkus, ang lahat ng aming mga pagkakautang sa aming mga kasalanan ay binayaran niyo po sa krus. Salamat po at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.